Katulad niyan si Rizon Tiveros, kengko yan eh. Kita mo, nagsalita siya. Tama daw, buti nga daw na na-charge na si Harry Roque at si Cassandra Leong. Deserve daw. Akala mo guilty na. Eh kung ganun pala ang philosophy ni Senator Ontiveros, di you also deserve, nung nadimanda ka for wiretapping, di ba nakadimanda ka sa korte ng wiretapping? Meron criminal offense, di ba? Di you also got what's coming to you. Hindi napapansin. Oo. Kung yun ang philosophy, charge pa lang, para sa'yo guilty na, edi guilty ka na ng wiretapping. Di ba charge ka namin ng witness tampering? Sinusuhulan mo yung mga witnesses sa formally. May mga testigo sa'yo, di guilty ka na. You also got what is coming to you. Demanda ka namin sa ombudsman. Baka-hipokrita nitong babaeng ito eh. Grabe. Relax ka. Hindi, galit ako eh. May mga pinahintulutan ang ating pamahalaan na mga observer. Yes. Observers daw ng European Union. Yung European Union, mga bansa yan sa Europa na nagbuklod-buklod, hindi para maging isang bansa, pero parang isang economic unit, economic and political unit, ibig sabihin. Merong sariling parliament yan, yung EU Parliament. May presidente ng EU. Yung kanilang mga borders ay walang border control. Ibig sabihin, kung may visa ka sa isang bansa, sa EU, katulad ng Germany, pwede ka nang pumunta sa lahat ng member states ng EU. So, pwede ka nang pumunta sa Spain, hindi mo na kailangan ng separate visa. Punta kang Denmark, punta kang Netherlands, punta kang Vienna, punta kang Czech Republic, punta kang Italy, punta kang Spain. Huwag kang pumunta sa Switzerland, hindi kasama sa EU. And then may common currency sila, diba yung euro. Diba? Euro. Laki nun. Anyway, ang ginagawa nga nila ay magpapadala daw. Ewan ko kung nandito na kasi sa Lunes na po yung eleksyon eh. Hindi naman tayo magkikita-kita sa Lunes at may special coverage syempre ang DWIC at ang Aliw Broadcasting Studio Studio tuloy, Channel 23. Nasanay kasi ako Studio 23 to eh. Diba, yan ay ating binatikos noong isang araw na sabi ko pangingialam ito, napapraning sila sa China pero pinababayaan nila ito. Pero ito nagtataka ko. Humingi ng permiso itong mga observers. Tatundaan pala, napakarami. Ngayon, ang pinakamaraming pinadala ng mga observers na banyaga dito sa atin. Gusto nilang pumasok doon sa polling area. Siguro narinig nila na may mga reklamo, di ba, na lumalabas na yung OFW voting, yung mga Pilipino nasa ibang bansa. Ang dami na reklamo, ang binoto doon nila si A, ang lumabas ay si B. Ang binoto ay si X, ang lumabas ay si Y. Gusto nitong mga observers na pumasok doon sa polling place siguro para tingnan kung tama yung lumalabas pag chinek noong mga botante, kung tama yung binasa ng machine doon sa binoto nila para maka-action yung mga observers. Ayaw naman ng COMELEC. Mahirap yun. Anong tinatago nila? May observer kayo. Ayaw nyo naman mag-observe. Malabo yun. Anong obserbahan ba't nun? pinapunta? Pwede daw sa labas. Ano magagawa nun sa labas? Walang makikita. May batas daw, pero observer lang naman ito. Pwede naman yung mga watchers nga pinapapasok. Diba? Pwede, di ba? Bakit ito hindi? Yun lang. Foreign observers, hindi naman partisan ito. Anong tinatago kaya? Bago, ito natatawa ko ang daming mga reklamo sa disqualification. Isa na yung, blatant na blatant. Yung si Janice Degamo. Siya ay taga Pamplona. Mayor siya ng Pamplona, tatakbo siya sa distrito na hindi kasama yung Pamplona. May disqualification, walang aksyon. Matinding violation to kung sakasakali. Hindi siya resident noong lugar na tinatakbuhan niya. Merong reklamo kay Jinky Luistro, namimili ng boto kay Dan Fernandez. Kay Camille Villar, na-dismiss na. Yung kay Camille. Nalinis. Wala daw vote buying. Meron kay Hani Lacuna, kay Isko Moreno, marami. Kay Stella Kimbo, walang aksyon. Ito, vote buying ito.
matindi to. Etong isang kandidato rito sa Pasig na nag-joke lang, granted, ang joke niya in poor taste, di ba? Opo. Yung sinabi niya Against solo parent. Oo, yung mga solo, ano ba, single mothers daw. Single mom. Oo, pwedeng makiapid sa kanya. Napakasagwa nung joke. Pero, para sa akin lang, sa aking humble opinion, hindi cause ng disqualification yan na masagwa. Para o in sa poor biro taste. niya, sa biro Oo, niya. pangit yung biro. Oo, pangit talaga yung biro. Opo. Pero hindi dahilan para i-disqualify. Correct. Ang dinisqualify nyo yung mga namimili ng boto. Ayun. 'Di ba? Yung mga nananakot. 'Di ba? Yung umaabuso sa resources ng gobyerno, i-DQ nyo ito. Bakit nga nagkaganon? Ang weird nga. Ngayon, sakay ha. Sasabihin nila, tinutupad nila election law. Ba't yung mga malalaking mga poster, ang tagal nyong hearing. Res ipsa loquitur. May billboard. Halimbawa, si Dan Marcoleta o kaya si Francis Tolentino, kahit sino, kahit at ating pinapaboran, sitahin natin, batas yan Opo. Hindi pwede tayo magpabor pagdating sa batas. O si Aimee Marcos, di ba? O si Brian Yansuan. Marami. O yung Ako Ilocano, Party List, Bong Revilla. Ang lalaki ng billboard. Okay ha? Ako, may billboard din tayo, ano? Hindi ka pwedeng mag-billboard. Hindi ilalagay Hindi yung basta-basta. billboard mo nang hindi sigurado yung may-ari ng billboard, yung Ay agency, na ikaw mismo ay pumayag na ilagay yung pangalan mo sa billboard. Opo. Sa makatuwid baga, kapag ang mukha mo, pangalan mo ay nasa billboard, hindi maaring hindi mo alam yon. Kung hindi man ikaw personal ang nagpalagay, Opo. hindi maaring hindi mo alam yun. Kasi hihingan ka ng written authority na ilagay yung mukha mo sa billboard. Ito yung sa atin, di ba may mga sponsor tayo. Yan, yung Welex, yung Centro Malls, Opo. yan, etc. Marami. Emperador. Ha? Yun lamang logo nila na ilalagay mo, na sponsors natin sa billboard, hindi papayag na ilagay sa billboard yon unless may maipakikita kang tutunayan na yung mga kumpanyang yon ay pumayag Ayun. na ilagay yung logo nila sa billboard. Mahigpit pala. So, ibig sabihin, lalo na kung Kandidato. two stories ang pagmumukha mo, katulad ni Bong Revilla sa EDSA. Ni Francis Tolentino, si Benhar Abalos. Huwag mo sabihin hindi nila alam yung kalokohan at huwag mo sabihin hindi nila nakikita yon. Kung hindi mo man alam yon, pagpalagay na natin, although imposible, sinasabi ko sa inyo. Tayo may experience sa billboard Opo. Kaya lokohin nyo yung lelong yung panot pag sinabi nyong hindi nyo alam yan. Hindi mo nakita yun. Pag nakita mo yan, oversized. Sasabihin mo na, sino bang billboard company, hanapin mo, patanggal mo yan. Ayun. Violation yan ng election code. Attorney, may namamahala sa billboard, baka yun naman ang dahilan. Alin? Yung namamahala ng billboard. Dahilan para? Sila yung walang time para magtanggal. Ay, hindi pwede yun. Hindi wag mo sabihin, hindi nakikita ng COMELEC. Hindi nila nakikita yon. The mere fact na malaki yon, patanggal mo. Yun. Yung mga nasa bahay nga, di ba, natatanda mo, nagkakaso pa sa Supreme Court. Yung simbahan, may akong malaking billboard. Nilagay sila pinatanggal doon. nila. Ang dami nilang pinatatanggal sa bahay, sa mga gusali. Bakit yung malalaking billboard? Totoong billboard yun. Opo. Hindi na nakikita yun. Lahat ng commissioner, 7 commissioners, hindi na. Isang chairman, 6 na commissioners, walang nakakakita ng mga malalaking billboard na yun. Ako araw-araw nakikita ko yun Pero attorney, billboard lang yan. How much more yung mga hindi nga i-implement Hindi, ang ibig ko nga sabihin, yun obvious na obvious, i-disqualify mo. Yun. Yun ang tama. Kung talagang gusto mong patuparin, bakit yung sexist remarks? Anak ng pating, ito debatable pa ito. Yun, very clear. 2x3. 2x3 ba yun? Matagal yun, di ba? Di ba? 2 kilometers by 3 kilometers yata. 2 meters by 3 meters Allah. Pero anak ng pating. Mas malaki pa sa bahay ko yung mga billboard Napakarami naman palang babantayan, sir. Ayun na, hindi mo na nga babantayan. Kita na nga anak ng pating naman buhay ito. Itong disqualify mo, hindi ko sinasabing huwag niyong i-disqualify kung may violation. Ano ba violation itong taong to? Kita mo Ang violation daw ng tao ay
yung Safe Spaces Act, etc. Ang akin, wala namang automatic na ganun na pag hindi naman husgado ang COMELEC para sabihin guilty na at Opo. i-disqualify mo. Kalokohan ito Ha? Kapwitan Pinipili lang ito naman niya Kaya nga, may mapakita lang kayo na disqualify nyo, napakaliit na offense na debatable pa, yung mga obvious Yes. na may video na namimigay ng pera. Ayaw nyo disqualify. Yung obvious na lumalaban sa isang distrito na wala naman siya, mayor siya ng ibang ng bayan sa ibang distrito, walang residence, hindi nyo ma-disqualify, may petition na. Anong klase yan? Wala naman, na sirang-sira talagang kredibilidad. Alam mo, never has the COMELEC been in such low regard as today. At dahil nga, mali yata yung appointment ni Pangulong Marcos sa chairman. Na, on top of so many wrong appointments, katulad ni Jay Ruiz, may cloud agad, hindi tuloy mapakita yung mukha niya. Kasi tuwing makikita yung mukha niya, maalala yung kontrata, natatakot siya magpakita sa publiko. Nakikita niyo ba yung mukha ni Jay Ruiz? Di naman ang pinapakitang mukha, yung kay Claire Castro, siguro sabi ni Jay Ruiz, hayaan mong ikaw murahin ng murahin, basta hindi yung kontrata mo, bahala ka sa buhay mo, pag mumurahin ka dyan, lumalabas tuloy yung mga inconsistent na mga statements niya. Nung siya ay komentarista. At least tayo, consistent tayo, wala tayong pinipiling kakampi o kalaban dito. Kahit yung mga kapartido natin, ibig sabihin, kapartido ko. Full disclosure, card-carrying member ako ng PDP laban. Pero pagdating sa batas, walang parti-partido dyan. Mali is mali. Kino-call out ko pati yung mga PDP candidates, yung sinatawag na Duterte, alyansa. Kasi lahat naman nagba-violate nakakainis na. Mambabatas ka hindi mo sinusunod yung batas. Gusto mong malagay sa lawmaking body. You do not respect the law. Kengkoy. Ayaw diba? mo ipatawag si Sir George. Ano sasabihin nun? Wala naman sasabihin. Anyway, lumiban muna tayo dyan sapagkat may mga dumulog po rito. Ito yung matagal nang tinutulungan ng Citizens Crime Watch. Again, inuulit ko po, wala pong partisan political activity rito. Ang dami nagte-text sa atin na sasabihin kami solid ganito, solid ganon. Hindi po namin binabasa kasi ayaw nating magamit ito sa politika. Pero ito po, legitimate complaint. This is not about the elections. This is not about politics. This is about good governance and possible. Hindi ko sinasabing guilty na possible. Graft and corruption. Yun. Kasi hindi po tayo ganon na charge pa lang, sasabihin natin guilty na. Katulad niya si Rizon Tiveros, kengko yan Kita mo, nagsalita siya. Tama daw, buti nga daw na na-charge na si Harry Roque at si Cassandra Leong. They got what was coming to them. Deserve daw. Akala mo guilty na. Kung ganun pala ang philosophy ni Senator Ontiveros, you also deserve, you also got what was coming to you. Nung nademanda ka for wiretapping, di ba nakademanda ka sa korte ng wiretapping? Meron criminal offense, di ba? Di you also got what's coming to you. Hindi napapansin. Kung yun ang philosophy, charge pa lang, para sa'yo guilty na, edi guilty ka na ng wiretapping. Di ba charge ka namin ng witness tampering? Sinusuhulan mo yung mga witnesses sa formally. May mga testigo sa'yo, di guilty ka na. You also got what is coming to you. Demanda ka namin sa ombudsman. Baka-hipokrita nitong babaeng ito Grabe. Relax ka. Hindi, galit ako Anyway.